May isang propeta na nag-atubiling magtanong sa Diyos. Hindi siya nag-prayer ng papuri o pasasalamat. Sumigaw siya ng isang tanong na hindi dapat itanong, pero ang ginawa ng Diyos ay hindi mo inaasahan. Ang pangalan niya ay Habakuk. Nakita niya ang kasamaan na umuusbong sa paligid. Mga inosente ang nag-suffer, mga masama ang nag-prosper. At tanong niya, bakit ka tahimik, Diyos? Ikaw ba ay nasa ganong sitwasyon ngayon? Yung pinag-pray mo, opposite ang nangyari. Yung tinulungan mo, sila pa yung sumaktan sa'yo. At nagtanong ka, nasaan ka, Panginoon? Picture yourself sa madilim na kwarto ng buhay mo. Yung pakiramdam na abandoned ka ng langit. Yung prayers mo parang bumabagsak lang sa sahig. Pero narito ang katotohanan na kailangan mong marinig. Ang Diyos ay hindi galit kay Habakuk sa tanong niya. Hindi siya binigyan ng sermon tungkol sa faith. Imbes, sinagot siya ng Diyos ng direkta. Kasi ang tanong mismo ay bahagi ng plano. Ang prayer ni Habakuk sa chapter 3, yan ang pinakamalakas na testimony ng faith sa Biblia. At sa video na ito, tutulungan kitang gawin din yan. Kahit hindi mo pa nauunawaan ng Diyos ngayon. Basahin mo ang Habakuk 1-2-3. Gaano katagal ko pang isisisigaw, Panginoon? Bakit mo ipinakikita sa akin ang kasamaan? Hindi ito gentle prayer. Ito ay confrontation. Pero narito ang shocking truth. Ang Diyos ay hindi nag-rebuke kay Habakuk. Walang sino ka para magtanong sa akin. Walang mag-pray ka lang ng mas mabuti. Ang ginawa ng Diyos, sumagot siya, hindi lang basta-basta sagot, kundi detailed explanation ng plano niya. Kasi ang honest question ay mas mabuti kaysa fake faith. Nakita mo ba ang difference? Hindi si Habakuk nag-complain sa social media. Hindi siya nag-rant sa mga tao. Dumiretso siya sa source, sa Diyos mismo. Imagine mo yung conversation sa inyong pamilya. Mas okay ba na plastic at pretend o mas okay na honest kahit mahirap pakinggan? Ang Diyos ay mas gusto ang real kaysa religious. Maraming believers ang takot magtanong sa Diyos. Akala nila disrespectful kapag nag-question, kaya nag-pretend sila na okay lang lahat. Pero ang totoo, nag-distance sila emotionally. Think about David sa Psalms. Nagsabi siya, bakit mo ako iniwan? Think about Job na nag-challenge sa Diyos. Lahat sila, tinawag na righteous ng Diyos. Pero here's what nobody tells you. May difference ang questioning at doubting. Questioning ay lumalaki ang relationship. Doubting ay linalayo ang sarili. Si Habakuk ay nag-question pero nasa harap ng Diyos. Yung doubter, tumalikod at umalis. Ang tanong ay, saan ka lumalayo? Tungo sa Diyos o palayo sa Kanya? Kaya kung confused ka ngayon sa Diyos, kung hindi mo maintindihan ang ginagawa niya, sabihin mo sa Kanya, direkta, hindi ka mag-iisa, si Habakuk ay nandito na. Pagkatapos magtanong, ano ginawa ni Habakuk? Sabi niya sa Habakuk 2:1, tatayo ako sa aking bantayan. Maghihintay ako kung ano sasabihin ng Panginoon. Ang bantayan ay strategic military position. Doon tumitingin ang guard ng kalaban. Doon naghihintay ng signal mula sa commander. Hindi basta-basta tulog o distracted. Yan ang opposite ng modern prayer culture. Ngayon, shoot your prayer tapos move on agad. Walang waiting time, walang paghihintay sa sagot. Feel mo ba yung difference? Si Habakuk hindi nag-spam ng prayers. Nagtanong siya tapos nag-position para makinig. Yan ang mature relationship sa Diyos. Pero narito ang mahirap na parte. Hindi sinabi kung gaano katagal maghihintay. Walang timeline, walang countdown. Tanging bantayan lang ang instruction. Picture yourself na nag-apply ng job. Every day, check mo yung email. Every notification, baka sila na. Ganyan ang spiritual watch post. Maraming tao ang nag-give up sa waiting period. Akala nila tahimik ang Diyos. Pero ang totoo, nasa mali sila ng posisyon. Hindi sila nasa bantayan, busy sila sa ibang lugar. Ang bantayan ay nangangailangan ng 3 things. Focus, hindi distracted sa noise ng mundo. Patience, hindi nag-demand ng instant answer. Expectancy, naniniwala na may sasabihin ng Diyos. Kaya kung umabot ka na sa point na sumigaw sa Diyos, huwag kang umalis pagkatapos magsalita. Stay sa bantayan, maghintay.
kasi ang sagot ay darating sa tamang oras. At nang dumating ang sagot kay Habakuk, hindi ito yung inaasahan niya, mas challenging pa kaysa walang sagot. Pero ito ang lead sa next realization. Habakuk 2:2, game changer. Sabi ng Diyos, isulat mo ang vision, gawing malinaw para mabilis basahin ng tumakbo. Bakit kailangan isulat? Kasi madali kalimutan ang Diyos. Ang sinabi ng Diyos kay Habakuk, nagagamitin niya ang Babylonians, yung pinakamabangis na bansa noon, para sa judgment ng Israel. Imagine ang shock ni Habakuk. Nagrereklamo siya dahil sa kasamaan sa Israel. Tapos ang solution, mas masahol pang bansa, parang chemotherapy, dudurog muna bago gumaling. Pero sabi ng Diyos, isulat mo yan. Bakit? Kasi pag dumating yung pain, pag nandyan ka na sa gitna ng chaos, kailangan mo ng written reminder na may plan. Ito yung power ng journal sa spiritual life, hindi lang diary ng feelings, kundi record ng revelations ng Diyos, para pag lumakas ang takot, may babasahin ka. Think about David at ang stones mula sa Jordan. Think about Abraham at ang altars. Lahat sila nag-create ng physical reminders kasi ang memory ay fleeting pero ang sulat ay permanent. Pero here's what nobody tells you. Ang pagsusulat ay hindi para sa Diyos. Para sa iyo ito. Para sa future version mo. Yung version na makakalimot kung paano ka dinala dito. Kaya kung nag-pray ka at may narinig from the Lord, kahit vague pa, kahit hindi pa clear, isulat mo, date mo, preserve mo. Yan ang magiging anchor mo sa storm. At sinabi ng Diyos something else. Ang vision ay para sa appointed time. May specific schedule ang Diyos. At yan ang susunod nating point. Habakuk 2:3. Ito ang verse ng lahat ng nag-wait. Kahit mukhang delayed ang vision, hintayin mo. Ito ay darating, hindi mahuhuli. Pero alam ba ng Diyos kung ano feeling ng delayed? Sa atin, ang 3 buwan ay parang forever. Ang 1 taon, lumalaki na ang doubt. Ang 5 taon, halos naka-move on na. Pero sa Diyos, on time pa rin yan. Feel mo yung frustration ng waiting season? Yung parang everybody else ay sumasagot na ang prayer, ikaw lang ang naiwan sa labi, pero yan mismo ang tinatrabahunan ng Diyos. Think about pregnancy, 9 months. Hindi pwedeng bilis ng 5, sira yung baby. Hindi pwedeng delay ng dose. Delikado. Ang timing ay hindi arbitrary. Ito ay essential. Ang sinasabi ng Diyos, hindi ito mahuhuli. Hindi niya sinabi, hindi ito madelay. Sinabi niya, hindi ito mahuhuli. Ibig sabihin may schedule siya na perfect. Pero here's what nobody tells you. Ang waiting period ay hindi idle time. Ito yung season na ginagawa ka para sa sagot. Kasi kung bigyan ka ng blessing na hindi mo kaya, magiging curse lang yan sa buhay mo. Think about lottery winners na naubos agad. Think about instant fame na nag-crash. Ang character ay kailangan unang mabuild. Picture yourself sa waiting room ng hospital. Nag-assume ka na delayed ang doktor. Pero ang totoo, nag-prepare siya ng equipment para sa'yo. Ang perceived delay ay preparation pala. Kaya kung feeling mo delayed na ang Diyos, kung parang hindi natutuparin ang promise, remember, siya ay hindi tumitingin sa calendar mo. Siya ay tumitingin sa readiness mo. At habang nag-wait si Habakuk, nag-develop ang spiritual muscles niya. Kaya nang dumating ang chapter 3, ready na siyang mag-declare ng faith. Habakuk chapter 3, ang shift ay dramatic. Mula sa reklamo, naging worship. Mula sa tanong, naging testimony. Paano nangyari yan? Memory ng miracles. Basahin mo ang Habakuk 3:15. Nag-recount si Habakuk ng history ng Israel. Ang Red Sea parting, ang victories sa Canaan, lahat ng beses na nag-intervene ang Diyos. Bakit importante ang recollection? Kasi ang present confusion ay nawawala kapag naalala mo kung sino ang Diyos mo, kapag naalala mo kung ano nagawa niya. Imagine mo ang bata na takot sa dilim, pero naalala niya, kasama ko si Papa. Yung fear, naging courage agad kasi ang presence ay mas malakas kaysa circumstance. Pero here's what nobody tells you. Hindi mo kailangan ng national level testimony. Hindi Red Sea ang hanap. Kailangan mo lang alalahanin, nandito ka pa. Think about yung season na akala mo hindi mo kakayanin. Pero nandito ka, nag-watch nitong video. Yan na ang testimony, dinala ka hanggang dito.
Kung dinala ka noon, dadalhin ka pa ngayon. Kaya gumawa ka ng list, literal na sulatin ang bawat breakthrough, every provision, every protection, every closed door na blessing. Yan ang arsenal mo against doubt. Ang naalala, mas may faith. Ang nakakalimot, mas madaling mag-doubt. Si Habakkuk chose to remember, at yan ang nag-fuel sa kanyang final declaration. Habakkuk 3:17-18, pinaka-powerful na verses. Kahit walang bunga ang puno ng igos, kahit walang kawan sa kulungan, ano pa rin gagawin ni Habakkuk? Magagalak ako sa Panginoon. Magsasaya ako sa Diyos ng kaligtasan ko. Ito ay hindi positive thinking. Ito ay radical choice. Feel mo ba ang weight ng kahit? Hindi dahil kahit. Hindi conditional, counterintuitive. Yan ang mature faith. Sa agricultural society ni Habakkuk, ito ay devastating. Walang food, walang income, walang future security. Sa modern terms, walang work, walang savings, walang safety net. Pero ang galak, nandun pa rin. Imagine mo yung relationship mo sa asawa. Sabi mo, mahal kita kahit wala kang pera. Mahal kita kahit wala kang trabaho. Yan ang unconditional. Si Habakkuk sinabi sa Diyos, hindi ko pa nakikita ang sagot. Hindi ko pa nararanasan ang deliverance. Pero magagalak ako sa iyo, period. Pero here's what nobody tells you. Ito ay hindi one-time decision. Every morning, pipiliin mo ulit. Every bad news, pipiliin mo ulit. Think about gym. Hindi one workout lang, paulit-ulit, araw-araw, kahit pagod. Yan din ang faith, daily choice, hindi event, kundi lifestyle. At ang choosing joy sa gitna ng pain, ito ay rebellion against circumstances. Ito ay statement, hindi mo ako makontrol. Kasi ang source ko ay hindi dito, sa Diyos. Kaya kung wala ka nang makita na dahilan para mag-rejoice, kung lahat ng blessings ay parang winakasan, may isa pang natitira, ang karakter ng Diyos. Yan ang never mawawala. Habakkuk 3:19, ang final verse. Ang Panginoon na Diyos ay lakas ko. Ginagawa niyang tulad ng usa ang paa ko. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang deer ay expert sa mataas na bundok. Tumatakbo sila sa matarik na terrain. Doon sila secure kahit dangerous ang lugar kasi ang legs nila ay designed para doon. Sinasabi ni Habakkuk, kahit treacherous ang path ko, kahit steep ang challenges, ang Diyos ay nagbibigay ng supernatural stability. Picture yourself sa mountain trail, malabo ang view, madulas ang path, pero may guide ka na expert sa route. Yan ang difference. Hindi mo kailangan makita basta may gabay. Pero here's what nobody tells you. Ang strength ay hindi natin kailangan i-generate. Hindi natin responsibility yan. Kailangan lang natin i-tap into ang source. Think about electric fan. Hindi siya gumagawa ng kuryente. Nakaplug lang siya sa outlet. Yan din tayo. Connected lang sa Diyos. Maraming Christians ang burned out kasi they're trying to be strong in their own power. Kinalimutan nila, ang Panginoon ay lakas ko. Hindi ako ay malakas, kundi siya ang lakas ko. At ang mataas na lugar sa verse, ito ay perspective. Pag nasa mataas, nakikita mo ang bigger picture. Pag nasa baba, puro problema lang makikita. Kaya kung feeling mo wala ka ng lakas, kung exhausted ka na sa pag-try, stop generating, start connecting, kasi ang source ay hindi nauubos. Tignan mo ang transformation ni Habakkuk. Chapter 1, bakit ka tahimik, Diyos? Chapter 3, magagalak ako sa Panginoon. Yan ang journey ng mature faith. Hindi na-solve lahat ng problems niya sa chapter 3. Hindi pa naganap ang deliverance. Pero ang naiba, ang perspective niya, kasi nakita niya ang karakter ng Diyos. Imagine mo yung relationship na puno ng tanong, tapos bigla mong na-realize, mahal niya ako. Lahat ng questions na frame na sa love. Yan ang nangyari kay Habakkuk. Kaya kung nandyan ka na ngayon sa confusion season, kung puno ng questions ang isip mo, yan ay okay, yan ay normal. Kasi yan mismo ang path papunta sa breakthrough. Ang Diyos ay hindi natatakot sa tanong mo, hindi ka niya iiwan dahil confused ka. Imbes gagamitin niya yan para palalimin ka kasi ang shallow faith ay hindi kakayanin ng storm. Think about tree sa bagyo. Ang mababaw na roots, bumabagsak. Ang malalim na roots, nananatili. Ang confusion season ay nagdeepen ng roots mo.
At balang araw, makakarating ka sa point ni Habakuk, yung point na masasabi mo with conviction, kahit wala, magagalak pa rin ako. Kasi ang Panginoon ay sapat na. Hindi ito instant, hindi overnight. Pero dadating yan kasi ang faithful na nag-wait hindi kailanman nabigo ang Diyos. Yun kaya ngayon, ano ang first step mo? Dalhin sa Diyos ang tanong na hindi mo ma-voice. Sabihin mo ng honest kasi yan ang simula ng transformation. Tapos maghintay sa bantayan. Hindi passive waiting, active expectancy. Nakatayo, nakatingin, nakaabang sa sagot na sigurado kang darating. At habang nag-wait, isulat ang revelations, balikan ang past faithfulness, choose joy kahit wala pang manifestation. Kasi ang faith na tested ay faith na trusted, ang prayer na desperate ay prayer na sincere, at ang Diyos na hindi mo maintindihan, siya pa rin ang Diyos na worth trusting. Habakuk started with confusion, ended with confidence. Hindi dahil nag-change ang circumstances, kundi nag-shift ang perspective. Yan din ang mangyayari sa iyo mula sa bakit tungo sa kahit, mula sa tanong tungo sa testimony, mula sa confusion tungo sa confidence sa Diyos.